Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng choco crinkles. Handa na ba kayo? Ang mga sangkap na kakailanganin natin ay sugar 375 grams, mantika 50 grams, fresh milk 100 grams, dalawang itlog, baking soda 1/2 teaspoon, baking powder 1 tablespoon, cocoa powder 50 grams, all-purpose flour for 50 grams, at chocolate flavor na 1 tablespoon. Kakailanganin pala natin ng dusting powder or coating sugar or powdered sugar. Sa ating sugar ay ilagay na natin ng mantika, gatas, itlog, baking soda, baking powder, chocolate flavor. Haluin lang muna natin ito ng haluin hanggang sa matunaw na ang mga ingredients na ating nilagay dito at maghalo-halo na sila. Ang sunod naman ay atin nang ilagay ang ating cocoa powder. At syempre, kailangan ulit natin itong haluin ng haluin para naman sumama na rin siya at ma-dissolve na rin siya sa ating mga ingredients na inilagay dito. Haluin lang natin ito ng kaunti pa at pagkatapos naman ay atin nang ilalagay ang ating all-purpose flour. At syempre, ito na ang ating huling sangkap, kaya naman atin na itong ulit haluin. Kagaya lang din ng mga nauna, kailangan natin siyang haluin ng haluin para naman po wala po siyang buo-buo at mag-fully dissolve na po ang ating all-purpose flour. Kasi po para mas masarap po siya at saka po para mas yung tipong makuha po natin yung texture na gusto natin. Okay, malapit na po ito mga ka-bakers, kaya naman po konting halo na lang po at maganda po talaga itong gawing pang ehersisyo. Nagbe-bake ka na, nag-exercise ka pa. Hindi po ba napaka 2-in-1 naman talaga nito? So, ito na nga po siya mga ka-bakers, no? Ito na po ang kanyang itsura kapag tapos na po ito sa paghahalo or consistency po na hinahanap natin ay ganito na po siya. Dahil tapos na po tayo sa paghahalo, kukuha na po tayo ng ating tray at maglalagay na tayo ng ating dusting flour. At lalagyan na po natin ito or ililipat na po natin ito sa ating lalagyan. Yan, just take your time lamang po mga ka-bakers. Pagkatapos po ay atin na po siyang aayusin at ipa-flatten ng medyo manipis lamang po dahil kailangan po natin itong ilagay sa ating freezer at ang time naman po is 15 to 20 minutes lamang bago po natin siya kunin. After 15 to 20 minutes ay atin na po siyang kunin at hatiin at irolyo po natin siya. Yan, paikot-ikutin lang po natin siya at atin na po siyang puputulin. Yung per gramo nga po pala nito isa is 25 grams. Pero sa inyo na rin naman po yun kung gaano po kadami, kalaki o kaliit ang inyong pagkakahati dahil depende po yan sa inyong costing or sa presyo ng gusto nyong ipresyo dito sa ating choco crinkles. So, eto na nga po, no, tayo na po ay nagpuputol at ito na po ang kanyang itsura mga ka-bakers. Yan, putol na po yan. At easy lang po to, kaya alam ko pong makakaya nyo rin po to at madaling-madali lang po to sa inyo. So, medyo i-fast forward lang po natin ng kaunti. Ayan, eto na po siya lahat mga ka-bakers. Sobrang dami niya na po at sobrang cute pa talaga nila. Ayan, ito na po ating pagpuputol. 25 grams nga po ulit yan. Just take your time lamang. At atin na pong i-ready ang ating powdered sugar. Atin po muna itong papaikot-ikutin sa ating mga palad at bago po natin ito ilagay sa ating powdered sugar ay kailangan po medyo bilog na po ang kanyang itsura. At sa pagsasalansa naman po ay ang ginagawa namin ay 4 sa harap at 3-6 naman po sa gilid. Yan, ganoon lang po siya kadali mga ka-bakers. Bago ilagay sa ating powdered sugar ay atin muna siyang gugulong-gulungan at bibilog-bilugin. Next, ilalagay na sa ating powdered sugar at ilulublob. At next, ilalagay na po sa ating plancha. O di po ba kayang-kaya lang? Kaya naman atin na po itong ilagay sa ating oven. Ang temperature nga po pala sa taas at baba ay 200 at ang baking time is 8 minutes. Pagkatapos po ng 8 minutes ay ito na po ang ating lutong choco crinkles na sobrang ganda, sobrang sarap, sobrang yummy at higit sa lahat ay patok na patok talaga sa mga bata, young at hearts, at sa lahat ng mga mahilig sa chocolate.
kasi sobrang lasang chocolate po talaga nito. At higit sa lahat ay hindi po siya nakakasawang kainin. Kaya naman po mga ka-bakers, atin na po itong ibenta, ilako, o kaya naman ay ipangregalo sa ating mga loved ones, sa ating mga bisita, o kaya naman ay ipangregalo natin to sa ating mga anak, kaibigan, partner, asawa, abay why not? Dahil patok na patok talaga to mga ka-bakers. At higit sa lahat, lalo na sa mga mahilig sa sweets dyan, maganda din po itong pang comfort food. Hindi ko naman sinasabing para sa akin, pero baka lang naman. Anyways, mga ka-bakers, gusto ko lang po talaga kayong pasalamatan. Maraming salamat po. Dahil mabilis pong lumalago ang ating community. Gusto lang po namin kayong pasalamatan ng buong puso namin at nagki-care po kami sa inyong lahat isa-isa. Maraming salamat po sa mga nagla-like, nagko-comment, nagsusubscribe, sa mga silent viewers. Hindi na po namin kayo maiisa-isa. Maraming salamat po. So eto na nga po, no, hindi ko na po tatagalin pa. Eto na po ang ating Food for the Soul ngayong umaga. Philippus 4:47. Magalak kayong lagi sa Panginoon at muli kong sasabihin magalak kayo. Ipakilala ninyo sa lahat ng mga tao ang inyong kahinahunan. Malapit na ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay. Sa halip ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos na may pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin at ng panalangin may panghiling. At ang kapayapaang mula sa Diyos na higit sa anumang pangunawa ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Naku po mga ka-bakers, parang para sa akin po talaga ang Bible verse na ito. Gustong-gusto ko lang po kayong pasalamatan ulit. At hanggang dito na lang po muna ako. Paalam, God bless, at higit sa lahat, please po mag-ingat po tayong lahat. Mahal namin kayo.